Ang pagmumura nga ba mga idol at kawalang respeto ng ating Pangulong Duterte sa Panginoong Diyos ang dahilan kung bakit siya ngayon naroon sa ICC na kung saan nga mga idol ay pinagbabayaran niya ang di umano nga mga idol ay mga kasalanan niya noong mga panahon nga mga idol na siya ay Pangulo pa, at ang kanyang kapangyarihan nga mga idol at ang malakas na kanyang impluwensya ang siyang naging batas. Batas na kung saan nga mga idol ay sana ay ibinigay niya sa lahat ng mga Pilipino. Batas na kung saan nga mga idol ay sana ay pantay-pantay, walang mayaman at walang mahirap, na kahit anuman nga mga idol ang kasalanan na nagawa ng isang tao ay sana ay pantay-pantay ang trato sa kanila at hindi agad hinahatulan mga idol ng kamatayan. Ang war on drugs nga mga idol ng ating dating Pangulo ay isa sa pinakamadugo nga mga idol na naganap sa ating bansang Pilipinas, na kung saan nga mga idol ay walang maayos na proseso, walang maayos na mga kaganapan at walang maayos nga mga idol na paghuhuli sa lahat ng mga sangkot sa illegal na droga. Dahil noong mga panahon nga na iyon nga mga idol ay basta-basta na lamang tayo nakakabalita na kung saan tayo nakakakita ng mga namamatay na mga tao na kung saan ay hindi natin malaman kung ano ang dahilan. At ating mababalitaan lamang mga idol na ang mga ito pala ay nanlaban di umano o di kaya naman ay namatay ng mga riding on tandem o di kaya naman nga mga idol ay biktima ng AGK. Ang mga ito nga mga idol ang ilan sa mga dahilan kung bakit ang patayan noon ay walang tigil, nanlaban, riding on tandem at AGK. At sa dami-rami nga mga idol nang namatay at nadamay sa war on drugs ng ating dating Pangulong si Duterte ay tila ba wala tayong nabalitaan nga mga idol na pinakapinuno sa mga illegal na droga, na kung saan nga mga idol ay dapat na inuna ni dating Pangulo na tugisin at tapusin o di kaya naman ay hulihin. Dahil kung nagkataon nga mga idol na ito ay nangyari na inuna ng ating dating Pangulo ang pagtugis at pagtapos sa lahat nga mga idol ng mga pinuno ng mga illegal na drogang ito, ay baka may pagkakataon at pag-asa pa na tayo ay malaya na ngayon sa mga droga. Subalit may ilan nga mga idol na mga nagsasabi na kaya hindi di umano nga mga idol maubos-ubos ang mga illegal na droga ay dahil mismo nga mga idol di umano ang ating dating Pangulo ang sangkot dito. Hati-hati man mga idol ang mga opinyon ng ating mga kababayang Pilipino sa mga nangyari noon, ay hindi talaga maalis-alis nga mga idol sa isipan ng sambayan ng Pilipino na kung bakit nga mga idol hindi nagtagumpay ang ating dating Pangulo sa pagtapos sa illegal na droga, na kung saan nga mga idol ay kanyang ipinangako na mauubos ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Subalit hindi man natapos nga mga idol o hindi man natupad ng ating dating Pangulo ang pangako na ito, ay marami pa rin sa kanya mga idol ang naniniwala at nagtitiwala at nagsasabi nga mga idol na ito ay natural lamang sa presidente, dahil totoong mahirap nga mga idol ang ginawa noon nga mga idol na pagpapatupad ng ating dating Pangulo sa war on drugs. Subalit nang natapos nga mga idol ang termino ng ating dating Pangulong si Duterte, ay tila ang lahat nga mga idol ay bumalik lahat sa kanya. Lahat ng nangyari nga mga idol sa mga nadamay at nabiktima sa war on drugs ay tila pinagdudusahan ngayon ng dating Pangulo. At tila ang sinisigaw noon nga mga idol na hustisya ng mga biktima ay tila isinisigaw rin ngayon ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. At kung dati nga mga idol ang mga biktima ay sumisigaw ng katarungan, ay bakit nga mga idol ang kampo ngayon ng ating dating Pangulo ang sumisigaw ng katarungan at sumisigaw na palayain na si dating Pangulo, dahil dumano nga mga idol ito ay walang kasalanan. Subalit ang malaking katanungan nga mga idol ay kung walang talagang kasalanan si dating Pangulong Duterte, ay bakit siya ngayon ay nasa ICC at tila doon siya ay nagsisisi. Nagsisisi kaya nga mga idol ang dating Pangulo dahil minura niya ang ating Panginoong Diyos? Nilait-lait niya nga mga idol ang ginawa ng ating Panginoon at hindi ginalang ang dakilang gawa na nilikha niya ang mga tao, ay kanya pang kinwestiyon. Who is this stupid God? Stupid talaga itong kung ganun. You created something perfect
And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Malinaw nga mga idol na walang iba siyang tinutukoy kundi ang ating Panginoon mismo, dahil wala nang iba nga mga idol na naglalang sa atin sa sangkatauhan kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Kung kaya't malinaw rin nga mga idol na iba ang kaniyang Diyos at ang ating Diyos na sinasamba. Kaya naman marami nga mga idol ang napapaisip kung sino ba ang Diyos na tinatawag ni Duterte, matapos nga mga idol na magbigay siya ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta na ayon nga mga idol kay Duterte, sabi niya ay ipapasa Diyos na lamang daw niya ang lahat. Kung anong mangyari sa buhay niya, so be it. Na mas pinili raw ni dating Pangulong Duterte na ipaubaya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Nawa nga mga idol, sana habang buhay pa ang ating dating Pangulo ay sana ay ma-realize niya lahat ng kanyang mga nagawa noon, kung ano man ang kanyang mga nagawang kasalanan sa mata ng ating Panginoon. At sana ay pagsisihan niya nga mga idol ang lahat ng ito, upang sa ganun nga mga idol ay siya ay mabigyan ng pagkakataon habang siya ay nabubuhay na mapatawad at magsisi sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Marahil nga mga idol nangyayari ang lahat ng ito sa ating dating Pangulo. Ito ay upang iparealize sa kanya ng ating Panginoon na mali ang kanyang ginagawa na pangahamak sa kanya. Hindi mabuti nga mga idol sa mata ng ating Panginoon na ang pangalan niya ay lapastanganin, at hindi rin mabuti nga mga idol sa mata ng ating Panginoon na kumitil ng buhay ng basta-basta na lamang, sapagkat nasusulat nga mga idol na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit kung tayo nga mga idol ay magsisisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan at aminin natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan, at tanggapin natin nga mga idol sa buhay natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay nga mga idol ng buhay niya para sa atin, para sa lahat ng ating mga kasalanan, na kung saan nga mga idol ay ipinako siya sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya't ang nais ng Panginoon nga mga idol ay tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang personal nating tagapagligtas at Panginoon. Tayong mga tao nga mga idol ay likas na makasalanan. Lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan sa araw-araw. Kaya't mabuti nga mga idol na humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, dahil hindi man tayo patawarin ng mga tao, subalit may Diyos tayo na handa tayong patawarin.